Pero no, we are so blessed. Naging part po tayo ng company which is the IM Worldwide because of my mother. Ayan. And yan, sige po, i-ano natin. Yung mother ko po kasi, share ko lang po sa inyo, hindi pala siya nakasama, no? Ayan, yung mother ko po, yung nakikita niyo po dyan sa inyong screen, siya po is na-diagnose na meron po siyang myoma. So, ang the only way na naging nakatulong po sa kanya is yung barley po natin. Actually, when we got invited sa IM Worldwide, not po doon sa mga bonuses, sa mga business, first po muna is because of health. So, that time po, yung mother ko po yung nagte-take ng barley and then ako yung negative. Sino po bang negative dito? Nung nag-start, before po siya mag-start sa IAM, patype nga po ng IAM, before, negative. Tingnan natin, meron po bang negative? Ayan, kasi ako, si Mentor Gav, negative po ako, especially sa pag-take ng barley. Kasi nga, bago pa lang sa pandinig ko yung barley ng I'm Worldwide. So, wala akong any background about that product, about the ingredients, or how barley can benefit dun sa health po namin. And sinayaan ko lang po yung mother ko hanggang sa meron na siyang 6 months na nagte-take ng barley. And then, ako lagi yung kasama niya na magpunta sa kanyang OBGYN or OB-GYN para magpa-check yearly. Okay. So, ang nangyayari nun, dapat for operation na siya, meron na siyang bukol sa myoma or meron siyang myoma. Glory to God, wala pong nangyaring opera. No? Wala pong nangyaring any operations, walang naglabas ng malaking pera, wala din pong naging medications, only barley that helps po dun sa mother ko. So yun po yung naging way para sa akin maintindihan na merong magandang kumpanya, especially merong magandang produkto. Kasi I believe na kayo ay naniniwala din na kahit gaano kaganda yung isang kumpanya, kung wala siyang produktong may ibigay sa market or sa mga tao, wala din. 'Di ba? So, yun yung naging realizations ko nung nagsisimula ako. And ang nangyari diyan, no, habang tayo po ay nag-aaral, 16 years old, tayo nag-start sa IM Worldwide. Yan, ito na yung atin pong naging way, no? Naging part-time na rin po natin ang IM Worldwide. So, hindi pala nakasama dito yung ating screen. Pero, no, yung aking pong angel mentor, nandyan po, yung pong kaninang nag-share po ng handling objection. So, siya po yung angel mentor ko sa I Am Worldwide. Sila po yung nag-invite, no, sa amin po na mag-try po ng I Am Amazing Pure Organic Barley. Means, nag-ano po ba yung aking screen? Ask ko lang commenter, Ann. Continuous po ba? Okay po ba? Yes po, nagpe-play. Nasa 3 C's of life na po. Ayan. Ayan. Sige, Mens. Ayan. So, ito po yung sharing ko. Actually, mabilis lang to. Okay? So, the 3 C's of life, this is ito po ay naging 3 years kong testimony nung nag-start po ako sa I'm Worldwide. What are the 3 C's of life na pwede kong i-share sa inyo? First is choices. When it comes to choices, meron tayong choices na magtrabaho everyday. Meron tayong choices na magnegosyo everyday. Meron tayong choices na gawin kung ano yung mga bagay na gusto natin. 'Di ba? Ito yung naging choices ko or naging choice namin na maging part ng I Am Worldwide that time because of the beauty of the I Am Amazing for Organic Barley and also, no, yung atin pong package, yung ating mga bonuses, yung income na pwede You're doon welcome. doon mo ibibigay yung effort mo, doon ka maniniwala hanggang sa time will come because of your choice. Yun na yung ano, yun na yung magsi-switch ng 180 degrees ng buhay mo at ng family mo. That is why, ang naging choice ko
is to be part of I'm Worldwide. This is my family. Yan, isa din yan sa reason ko why I am doing this I am Worldwide business. So, ayan, nandyan pala kasama. Ito po yung mother ko na nag-take ng barley na diagnose na merong myoma. Pero glory to God, in 6 months continuous taking of barley, wala pong opera. 'Di ba? So yan naman po yung father ko. Actually, meron na rin silang account sa I'm Worldwide. Kasama ko na rin po sila sa negosyo. And then, ang nangyari po dyan, ito po, yan, ang aking po angel mentor. This is the time na tayo po ay nag-start sa I Am. When I was 16 years old, wala pa akong any idea pagdating po sa negosyo, sa retailing, sa mga bonuses, sa pagbebenta, sa pagkausap ng tao. I have no idea. Because ang focus ko lang before is mag-aral ng mabuti, makagraduate, makahanap ng magandang trabaho. Yun lang po yung naging mindset ko noon kasi yun lang din po yung naipamana sa akin. 'Di ba? Yun lang din po yung paulit-ulit na ibinibigay po sa akin. Pero glory to God, no? This is my angel mentor. Siya yung nagturo sa akin kung paano gawin yung negosyo step by step. Kaya we are so blessed kung meron tayong mga angel mentors na nakakasama natin ngayon. Puwede bang paki-type na magpasalamat ka po ngayon sa angel mentor mo? Kasi grabe 'no, kumbaga ginawa ng Lord ng bridge 'no, yung connection natin sa mga tao, sa mga angel mentor natin para matulungan din nila tayo at the same time matulungan din natin yung mga taong ibinibigay sa atin ng Lord. Kasi grabe, ang Mentor Maricel siya yung nagturo sa akin mag-present, mag-training, 'di ba? Kumbaga I'm so grateful na na ayan, isa ako sa mga tinuruan ni Mentor Maricel at the same time, isa na rin tayo sa nagtuturo sa team po natin. Ayan. So, ang maganda po kasi dito sa choices natin sa buhay, sabi diyan, everything in your life is a reflections of a choice you have made. So, meaning pala, yung buong buhay pala natin, that is a reflection of the choice that we've made. Bakit? Kasi meron tayong choice na magpatuloy sa buhay, meron tayong choice na tumigil sa buhay. 'Di ba? Narinig niyo na ba 'yon yung kumbaga, sabi diyan, if you want different result, make a different choice. Sa simpleng choice natin na gawin yung isang bagay, yun yung magiging way para mabago yung ating buhay, 'di ba? So that is why yan yung aking naging choice. Sabi ko, sige nandito na ako sa I Am Worldwide. Since estudyante naman ako and magwo-work din naman ako in the next years, gusto ko na lang magnegosyo. Because the purpose of I Am Worldwide is first health. Health of the family, health of many, health of other people. The next one is the business side, which is sa pag-work, I know na hindi ko yun kikitain ng ganun lang. Pero, no, dito sa ating negosyo sa I'm Worldwide, because of the company, it's given. Bigay na lahat, no? Bigay na yung mga bonuses, bigay na yung mga incentive, 'di ba? Binibigay na sa atin. 'Di ba? Ang gagawin na lang natin, ite-take ba natin yung choice na yun? Yes or no? So sabi diyan, every morning we have two choices. Yan, sabi ko kanina, it's about continuing to sleep with your dreams or wake up and chase them. Ito is kumbaga po ay magiging mahirap sa atin dahil hindi tayo sanay na pag-usapan yung ating mga pangarap. Hindi tayo sanay na iplano yung ating mga pangarap, 'di ba, sa labas. Pero dito po sa ating community sa I Am Worldwide, we are so grateful. Bakit? Kasi paulit-ulit-ulit tayong tinuturuan paano planuhin yung mga pangarap natin. 'Di ba? So lalayo pa ba tayo, Mentor Erica Roma Soreda, ang ating Mother Eagle mentor.
'di ba? So isa na siya sa walking dream board natin na siya yung nagpakita ng choice na siya is wake up and chase them. And also, na-chase na niya, kumbaga nakuha na niya yung mga pangarap natin ngayon. Sabi nga, 'di ba, kung sa mga bago, y- kung ano yung mga present ngayon ng ating mga top mentors, yun yung future natin. And kung ano yung kanilang mga past before, yun yung present natin. So, time will come talaga, dadating po sa time na nandun na tayo, no, na babanding na lang tayo, na nagpa-passive income na lang tayo, 'di ba, na uma-attend na lang tayo ng event, 'di ba? Gigising na lang tayo na may passive na may income passively, 'di ba? Ang sarap ng ganun na experience, but it takes time. 'Di ba? It takes effort, it takes sacrifice. So, sa atin po, ang gusto kong ma-realize natin that I'm worldwide, nagbibigay siya ng choice sa'yo kung ano yung pipiliin mo. Okay lang kung meron tayong may mga work pa or merong ibang negosyo, it's okay. Ang maganda, meron tayong I am worldwide na pwede pa rin nating piliin at balikan. Secondly, chances. Because of the chances of opportunity na binigay sa atin ng company, ito na yung naging community na nagturo sa atin para i-mold tayo sa kung sino tayo ngayon. So, maging grateful po kayo especially sa atin pong Rising Eagles, sa mga mentors po natin, maging grateful po tayo sa core ng MVP, kay Mentor Ikay, maging sa MVP and core ng MVP. 'Di ba? Dapat magkaroon tayo palagi ng grateful heart. Kasi, 'di ba, wala namang mawawala kung tayo is marunong magpasalamat palagi. 'Di ba? Pero merong nadadagdag, 'di ba? So ito po yung naging, family ko, 'yan. Actually tayo naman family naman tayo sa IAM, 'yan isa rin tayo, 'yan nung mga nagsisimula pa tayo, isa rin tayo sa mga wala pang result, sa mga nagsisimula pa, 'no? Isa rin tayo sa mga yeah, uma-attend ng event, 'yan. Pero ang pinaka-memorable sa akin, ito pong first picture na 'to, itong, si Mentor Ikay. Kasi ito yung pinakaunang, event na napuntahan ko dito sa Lipa, Batangas. Bakit siya memorable sa akin? Kasi po, signal number 3 yung bagyo, magkakasama po kami sa office sa IBC Batangas. 'Di ba kasama po namin diyan si Mentor Joyce Briones. So, grabe yung experience po diyan 'no? Hindi mo alam mo sa labas, malakas na yung hangin, malakas na yung ulan, baha na, actually baha na nun. Pero 'no, yung heart natin, yung mind natin, eager tayo na matuto. Eager tayo na alam niyo po yung mapakinggan kung ano yung pangarap natin in the near future. So diyan, actually diyan sa time na yan, diyan maraming nag-declare kasama yung angel mentor ko ngayon totoo na. 'Di ba? So yun yung kagandahan sa community natin. So very positive yung atin pong community, 'no? Yan din po yung mga taong tumulong po sa atin at tutulong kung kayo po ay bago or bagong part po kayo ng team ng Rising Eagles. Ayan, ito po yung ilan sa mga tao ay nakikita nyo po dyan sa mga participants. Yan po yung makaka-help po sa inyo to do the business. And also, ayan, habang nag-aaral tayo, estudyante tayo before, ginagawa natin, sinasabay natin yung negosyo. Kahit na kakalabas lang natin sa school, diretso tayo ng talk. So ito yung ilan sa mga tao na nakasama natin, 'no? At the same time, naging part ng organizations po natin. So, we are so blessed na isa din tayo sa mga distributor all over Batangas. Ano yan, nakakapag-share tayo ng hope, nakakapag-share tayo ng product sa mga kabataan, sa mga anak nila, nakakapag-inspire din tayo sa kanila. So, yun yung nagustuhan ko sa community natin na
Alam niyo po ba yung akin pong, gino-goal na maging trabaho nung wala pa si I Am Worldwide, sabi ko, hindi ko nakikita yung sarili ko na maging negosyante. At the same time, gusto ko lang na maging isang employee na nakaharap sa computer o sa laptop habang nagtatrabaho. Pero 'di ba, sabi nga huwag tayong magsalita ng tapos, 'di ba? Pero dinala tayo ng Lord sa nandito tayo, pumupunta tayo ng iba't ibang lugar, nagse-share ng hope, kumakausap tayo ng iba't ibang tao, 'di ba? So hindi natin pala alam kung saan tayo dadalhin ng Lord, 'no? Kumbaga ang daming opportunity sa labas na puwede tayong ma-attract pero we are so blessed na tayo is part na ng I Am Worldwide. Ang kailangan na lang nating gawin is kunin yung chance para ipagpatuloy at makuha natin yung ating mga pangarap. And then, yan, ito yung pinaka-memorable sa akin nung nagko-commute po tayo. Wala tayong Amazing morning po mga yan, wala tayong mentors. So, nandito po kami kay Mentor Maricel. kami dito po Yan, ang at mentor ay ang nakakasakay ng dalawang product. So, at ito, Platinum. So, si Mentor Maricel. di ba, yung First Platinum preparation and namin, birthday. wala pa kami mga sasakyan. So, yun. So, anong nangyari Kami dyan? nagko-commute kami. Pero alam namin na time ko sasakyan na kami. And sports car and super car. Ayan. So, thank you Lord kasi marami tayong nagtitiwala. Ayan. Bye-bye po. Oh, 'di ba? Naka-tricycle kami diyan ng mentor ko. Ay, naka-jeep kami. And actually that time meron kaming dala-dalang almost 300,000 plus sa bag namin. Kasi diyan kami unang nakakuha ng platinum and diyan din ako nag-upgrade ng jade. 'Di ba? Wala tayong sasakyan that time pero no, grabe. Sabi nga 'di ba, time will come pagkukuwentuhan mo na lang yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Ayan, kaya po dun sa mga hindi pa car achievers or wala pa pong dina-drive na sasakyan ngayon, 'no, ipagpatuloy niyo lang po yung purpose natin sa I Am Worldwide and time will come when the time is right, the Lord will make it happen na magkaroon kayo ng sasakyan for family, for business, for your organizations na magagamit po natin sa hataw. And grabe, kung wala pa rin kayong sasakyan ngayon, i-video nyo na everyday. Kung marami kayong product, i-video nyo na habang nagko-commute kayo kasi mami-miss nyo mag-commute. 'Di ba? Kasi meron ka ng sasakyan ngayon, eh, time ka magkakaroon ka na ng sasakyan, kailangan dumating ka sa point na hindi mo na alam ang pamasahe sa jeep, pamasahe sa kung ano man yung mode of transportation mo, kailangan dumating tayo sa time na yon na hindi mo na alam kung magkano yung pamasahe. 'Di ba? Kasi ano, eh, kumbaga nale-level up yung ating mindset na hindi lang tayo dapat mag-focus sa kung ano yung present natin ngayon. Kailangan mag-level up tayo sa skills, sa learning, sa heart set, mindset, sa skill set. So, kailangan meron tayo talagang support system which is itong Rising Eagles, yung ating mga kasama diyan sa participants na magiging kasama po natin kasi at the time will come talagang magle-level up po tayo, no? And sino ba yung walang sasakyan? Puwede ba paki-type ng I am next? Kasi i-declared mo lang ng i-declared na time will come magkakaroon ka ng sasakyan. And ito yung ilan pa sa ating pagse-share ng ating hope, ng ating products, ng ating business. Naging part rin sila ng ating organizations. Kita niyo ako diyan, naka-ano pa ako, 'di ba, mga naka-uniform pa. So, alam niyo po na, ang pinaka naging mindset ko diyan is kailangan kong aralin yung negosyo. Bakit? Kasi every time na nagbubukas ako ng IM portal account ko, kanino bang pangalan yung nakikita ko? Sa'kin, sa'yo, 'di ba? So, kailangan magkaroon po tayo ng initiative or mag-initiate tayo na aralin natin yung negosyo kahit hindi na tayo maganda kung tayo is tinututukan ng ating mga angel mentor, pero kailangan
meron tayong fire sa sarili natin na kailangan kong matuto ng sarili ko sa negosyo. Kasi iba yung benefits pagka po marunong tayong mag-present, marunong tayong mag-closing, 'di ba? Marunong tayong mag-training, marunong tayong mag-sharing, 'di ba? Iba yung benefits, iba yung confidence na dala nun. Kaya ine-encourage ko po kung tayo po is bago pa lang, no? Kailangan matutunan natin mag-present, kailangan matutunan po natin na mag-share ng atin pong product, ng atin pong business. Kasi ang ganito lang po ang i-mindset natin lalo sa mga bago. Wala naman kasing mawawala kung sisimulan mo. Wala ring mawawala kung gagawin mo. Wala ring mawawala sa taong dati nang wala. 'Di ba? So, ang kailangan nating gawin, mag-step tayo, mag-level up tayo every day. Yun yung ano, yun yung lagi kong motivation. Sabi ko, kailangan maging magaling ako palagi. Kailangan meron akong natututunan palagi. Kailangan nagle-level up yung alam ko palagi. Kasi yun yung kailangan natin sa negosyo, 'di ba? So yun yung dapat nating tingnan pagdating po sa business po natin sa IAM. Kailangan maging magaling ka palagi. So naalala ko lang no, dun sa church namin dito sa Batangas, sabi ni nung pastor ni Rev sa amin, nung kanyang Sunday service, ang sabi niya, 'di ba, meron siyang kakilala na ang mindset niya, ibibigay na niya yung best niya sa araw na yon. Bakit? Kasi hindi na niya alam kung buhay pa siya kinabukasan. So meaning, ang gandang mindset po nun. Kung sa sarili po natin na, bibigay ko yung best ko ngayon kasi bukas hindi ko na sure kung buhay pa ako. 'Di ba? So yun yung magandang maging magandang mindset po natin lahat na ibigay natin yung best every day. Kasi hindi natin alam yung result na ibibigay niyan at ibabalik niyan po sa'yo. Ayan. So sabi diyan, never give up on your dreams, no matter how painful and difficult your journey is. 'Di ba? Kasi ah ang dali kasing sabihin na yung mga pangarap, ang daling i-declared, ang daling i-vision, i-visualize yung mga dreams natin. Pero yung everyday na pagdadaanan natin, ang tanong, itutuloy mo ba? No? Ang tanong, gagawin mo ba, iti-take mo ba yung risk para makuha yon? 'Di ba? It's okay na palagi tayong mag-declared. Yes, kailangan po 'yun, no? Power of declaration. Pero dapat meron din tayong power of action. So kailangan natin na magkaroon ng initiative na habang kinukuha natin yung mga pangarap natin, no? Kailangan maging balance yung atin pong training, maging balance yung atin pong action, yung ating totok, yung ating paghataw, kailangan balance po lahat, no? Sabi din dyan, the biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Kapag ka may prospect tayo or meron tayong nakatabi sa bus or sa jeep or nakasalubong sa daan, 'di ba? Kailangan magkaroon tayo ng eager na i-share yung product natin. Kailangan meron kang dalang flyers palagi. Kasi ang tinuro sa akin ng angel mentor ko, basta ngumiti yung tao sa'yo, bigyan mo ng flyers. 'Di ba? So yun yung isa sa mga naitutulong kapag ka meron tayong mga mentor. Meron tayong angel mentor. At meron tayong ibang tao, ibang mentor na nakakausap. So kailangan, um, yes, given na tinuturuan nila tayo, yes, given na nag-share sila sa atin, pero kailangan maging given din yung actions natin. Kailangan
mag mag-equal yung learning and action po natin. That is why nandyan po yung knowledge and wisdom. Knowledge, ito po yung mga natutunan natin, learning sa training. Wisdom is the applied knowledge. Ito yung mga dapat na ginagawa na natin dahil natutunan natin yung isang bagay. Okay po? So sabi po dito, ay ito, third na po ito, changes. Because of the choices, because of the chances, ito na po yung changes na nangyari po sa ating journey in I Am Worldwide. So dito, nabuo po yung ating team, Indestructible, no? Yan po ay may tagline, stay focused, no? At stay unstoppable with team, indestructible. So ito yung binigay sa ating organizations ng company na especially ni Lord, na bumuo ng mga tao na alam niyo po yun, maging unstoppable sa kung ano yung mga ginagawa natin, sa mga pangarap natin. Bakit? Because we have unstoppable God. 'Di ba? Kasi ang kagandahan po kapag ka tayo ay involved sa iba't ibang sa team natin muna, no? Nandyan yung atin pong support ng ating mga mentors, yung support ng ating mga co-mentors, ng ating mga crossline, 'di ba? Diyan kasi mabubuo yung confidence nyo. Kung ikaw feel mo mahihiyain ka pa, kung ikaw feel mo mababa pa yung pagtingin mo sa sarili mo, the only way para makatakas ka po dyan sa box na yan is lumabas ka sa comfort zone mo. Makihalubilo ka sa mga taong parehas yung ginagawa nyo. Okay? Kailangan po ma-involve tayo sa iba't ibang mentors natin, kausapin natin sila kasi dyan po lalakas or tataas yung level of confidence po natin. And then, ito po yung ating mga barley transactions, given naman na yan, no? Pero ang maganda po dyan, nung nag-aaral po tayo, no, yan po is pinapadala natin sa iba't ibang lugar like Cavite, Quezon, Camarines Sur. Everyday po yan. No, ang tawag na sa akin sa school, barley boy. Kasi everyday, lagi tayong may dalang barley. No, hindi lang isa, kundi mga alam nyo ba na natatandaan nyo pa ba yung atin pong paper bag na black and white? No, sa mga oldies na dito sa ating company. 'Di ba alam nyo ba yon na pag nabasa ng ulan, tapon lahat yung product mo? So ganun siya, ganun yung dala-dala ko noon, punuin lagi. 'Di ba? Pagka sumabit lang yung paper bag na yon sa sabihin natin sa kawad, no wala ka ng choice kundi alam niyo yung kunin niyo na lang yung product kasi matatapon. So gano'n yung naging experience natin. And ang maganda na lang kasi dito sa ating company, 'di ba, nagle-level up sila. Hanggang sa ito na yung isa sa mga naging result natin na nakagraduate tayo ng senior high, pero itong una nating kinita, ito yung ating pinambayad as tuition. Kasi gusto ko pong ma-experience na ako yung magbayad ng akin pong tuition fee. Yan, ito po yung school ko, Batangas Christian School. Yung 28,000 na yan, pinambayad natin sa kung ano po yung dapat bayaran before po tayo graduate. And syempre, hindi lang dapat tayo nagbayad, dapat kumuha rin tayo ng sukli. No? Yan, isa rin po tayo sa mga achievers ng atin pong school. No? At the same time, no, ginawa din po ng Lord na magiging achiever din po tayo sa I Am Worldwide. Ito po ay ilan po sa mga achievements po natin na kukuha. Nito lang pong January 2025. No, isa po tayo sa mga top 4 ng MVP. Ayan, sa top wholesaler, top direct seller, nakasama na rin po tayo. Na before, wala yan sa akin pong mindset na maging part ng mga ganyan kasi ang akala ko para lang yan sa mga nauna, ang akala ko para lang yan sa mga magagaling, pero hindi pala. Ang nangyari po niyan, no, ang ginawa ko, hatawin mo lang ang I Am Worldwide everyday, bigay mo lang yung best mo, maya-maya makikita mo yung mukha mo nasa poster na ng I Am, ng MVP, ng Eagles, 'di ba? Yun lang yung gawin nating mindset. Ibigay mo yung best mo everyday.
And time will come, hindi mo alam, yung mukha mo naka-post na sa mga achievements or sa mga top earners ng ating company. 'Di ba? Yan po is glory to God. Yan habang tayo is nag-aaral, habang tayo ay bakasyon, kumikita rin po tayo and dito rin natin nakuha, no? Yung ah, ah, hotel incentive ni Mentor Ikay, ayan yung mga lunch dinner with MVP Aces, ayan yung mga ating income, no? Kahit tayo ay estudyante na kumbaga natutulungan tayo magkaroon ng income. 'Di ba? So, malaking tulong talaga ang I'm Worldwide. At the same time, personal development talaga yung natutunan ko kay I Am. Hindi na, kumbaga, hindi na ako katulad nung dati na nagsisimula ako kay I Am. Every day, nagle-level up. And every day, dapat mag-level up. Ito, ito po is last year. Yan yung mga na-represent po natin ang ating team, no, ng Wealth Builders sa atin pong MVP LOC before, last year, maging sa ating momentum events, yan, naging representative tayo ng ating team. Yan. And at the same time, yan, ito naman po, nung nag-top 1 tayo, nito lang din January, sa Wealth Builders. So, yan po is meron pong free buffet incentive. 'Di ba? Kahit hindi ako mahilig kumain ng madami, pero dahil free, kakain ka talaga, 'di ba? Ang sarap, no? Ang sarap ng ganyan na ikaw ay nabigyan na ng opportunity na makakuha ng achievements, plus makasama ka pa sa mga ganyang uri ng mga incentive. So, grabe-grabe yung binibigay ng ating company, no? Ng ating mga top mentors, ng ating mga MVP core mentors, grabe, 'di ba? So, kailangan everyday ibigay lang po natin yung best. Yan, ito because of the law association, kung sino yung lagi mong nakakasama, magiging ganun ka. Okay? Sabi kung ano yung result nung kasama mo, ganun lang din kayo. Kaya napaka-importante sa atin na ma-involve tayo sa iba't ibang team, sa iba't ibang mentors para kung ano yung result nila, makukuha rin po natin. Okay po? And then, law of declarations. Ito po naman, yan, gusto ko lang ipakita sa inyo. Pero mahaba na to. Ang nangyari po dyan, dahil yung akin pong angel mentor, yung nakwento ko sa inyo, yung signal number 3, yung bagyo sa Batangas, nag-declare siya nun. After a year, nangyari, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng house and lot, nangyari. After 1 year. So ako, confident ako na, pag nag-declared, that time, mangyayari din. Alam niyo po ba yung atin pong car achiever, June 2024? Nangyari po na for after po natin makagraduate. 'Di ba? So ito po yung isa sa mga ginamit po natin at binigay po ng Lord sa atin po sa negosyo po natin worldwide. The first car po namin sa family, no, isa yan, na-enjoy namin the same time ng ating organizations, no, meron na rin po yung kapatid, nagkaroon na rin po siya ng kapatid, no, pero alam nyo po, nakaka-excite, no, kung wala pa tayong mga sasakyan, enjoy mo lang yung process, time will come, ikaw na yung mag-share ng journey mo, time will come, ikaw naman yung papakinggan namin, mo naman yung mapapakinggan namin sa sunod. 'Di ba? So, yun yung nakaka-inspire sa ating organizations na tayo po is ant mentality. When I say ant mentality, lahat tayo nagtutulungan umangat, no? Hindi tayo naghihilahan katulad ng crab mentality. So, yan, ito po yung ating mga kasama sa team, 'di ba? So, yan, yung pangalan po niyan is Caleb, then yung kapatid po niyan is si Lucas, no? Yan. So, yan po yung nagagamit natin every day sa atin pong mga talk, sa atin pong mga office transactions. Hindi ko lang po na-add yung kapatid niya. Yan. Pero sabi po dyan, faith. Paki-comment ka po ng faith. Sabi dyan, faith is all about believing. You don't know how it will happen, but you know it will. Faith
ito po is napaka-importante na maging part ng sarili natin sa paggawa po ng I Am Worldwide, sa pag-build ng team, no, sa everyday na hataw natin, faith. Kasi kapag ka po yung faith natin talaga is grabe, yung napakataas ng ating belief, yung trust natin kay Lord, grabe, hindi malabong hindi mo makuha yung mga pangarap mo. 'Di ba? Kailangan lang everyday i-vision mo yung pangarap mo, yung first car mo, bisitahin mo, or i-print mo, kailangan everyday makikita mo siya. Pagka nakasakay ka sa jeep, kailangan maramdaman mo na dinadrive mo na yung sasakyan mo kung wala ka pang car, 'di ba? Ang maging reason mo, yung team mo dahil nahihirapan sila mag-commute, mabigat yung mga product, kailangan mong magkaroon ng sasakyan para sa team mo para leverage na kayo, hindi na kayo mahirapan, 'di ba? So malapit na tayo mag-end. I-share ko lang 'to. Ayan. Okay. So dito po makikita nyo, ayan, sabi po dito, when the time is right, the Lord will make it happen. And because of your faith, it will happen. Kailangan everyday maniwala tayo na nandyan na yung mga pangarap natin. Nandyan na yung mga ginugol natin everyday. And share ko lang po sa inyo yung atin pong 6. Ito po ay naging testimony ko na rin na since na nag-start po tayo sa I Am Worldwide. Sabi po dyan, set a goal. Lahat po ba tayo may goal? Lahat tayo, 'di ba? Kumbaga, napaka-importante po sa atin na meron tayong sineset na goal. Hindi man yan agad malaki, yan man ay maliit muna or mababang level of goal, still it's a goal or it's a goals. Kailangan everyday meron tayong sineset na goal, kailangan meron tayong makausap, kailangan meron tayong ma-close deal, kailangan meron tayong mabenta, 'di ba? Yun yung kailangan nating i-goal kasi sabi nga kapag wala tayong goal, hindi ka pala negosyante ng I Am Worldwide. Kapag wala kang ginugol, hindi ka active member ng ating company. 'Di ba? Sabi diyan, kapag mataas ang tingin mo dito kay I Am Worldwide, malaki yung magagawa mong result. And which is true. Bakit? Yung atin pong si Mentor Ikay, malaki yung goal niya. Bakit? Malaki din yung kanyang result. So meaning, kapag ka pala meron tayong big goal, meron tayong big result. Magkakaroon tayo ng big result. Kailangan natin magkaroon ng big actions. Ayun. So, yun po yung una nating dapat matutunan. Pangalawa, i-challenge mo yung sarili mo. I-challenge mo palagi yung sarili mo. Kung mahiyain ka, tulungan mo yung sarili mong maging makapal yung mukha natin para kumapal yung bulsa natin. 'Di ba sabi nga ni Mentor Marlon, ang taong makapal ang mukha, makapal din ang bulsa. 'Di ba? Tama ba? 'Di ba? Kasi wala ka naman ng ikakahiya sa product. Wala ka naman kasing ikakahiya sa negosyo. 'Di ba? Ang kailangan mo lang i-mindset, gusto ko makapag-share ng hope, health, opportunity, and business opportunity sa ibang tao. 'Di ba? I-challenge mo yung sarili mo. I-challenge mo palagi kumausap ka ng iba't ibang tao para matrain ka. Kailangan kasi yung challenging or challenge is part siya ng success. And nakadikit po siya sa success. Sabi po dyan, kailangan gawin natin yung isang bagay hindi lang para sa atin, pero doon sa mga organization or doon sa organizations or mga tao specifically sa team natin
no? Para maging challenge din sa kanila na kung nangyari po sa'yo, mangyayari din sa akin. 'Di ba? So maganda meron tayong binibigay na challenge sa ating team. Okay? And thirdly, sabi po diyan, look for a mentor. Kaya pinag-type ko kayo ng maging grateful tayo sa mga mentors natin. Kasi sa negosyo natin, sa I'm Worldwide, kasama natin ng team. Hindi ako naniniwala dito na naging successful ang isang mentor ng walang team. Hindi. Kasi kaya nga merong team effort ang I'm Worldwide. Kapag ka meron tayong ginugol, kailangan team effort yung binibigay natin. No? Kapag meron tayong mga bagay na gustong i-goal, no, magpaturo tayo, look for a mentor. And kung meron tayong gustong makuha, malaman, matutunan, look for a mentor. Kailangan ngayong age natin hanggang sa pagtanda, no? Kailangan kasama natin yung mentor natin. Hindi man sa kasama. Kumbaga po dito sa ating environment, yung palagi nating nakikita, lagi nating nakakausap, yun, hindi yung kasama na hindi mo na siya binibitawan sa pagtotok, yung ganun. Pero kailangan okay yung mentor natin. Okay kayo ng mentor nyo. Look for a mentor. And then fourthly, mind your self-talk. Ano po yung self-talk? This is the inner voice. Or in other words, this is self-discernment. Ito yung sa utak natin na napakaliit na boses na nagsasalita na kaya mo yan, magagawa mo yan, matatapos mo yan. That is the mind talk or self-discernment. Isang example niyan, hindi na siya example, ano na siya, true experience. Kapag meron tayong nakitang may health concern, kailangan magkaroon tayo ng self-discernment na i-share yung barley sa kanila. 'Di ba? I'm sure naman, sineshare naman natin yan. Wala namang siguro madamat dito sa barley. No? Sa atin po sa company. Sineshare natin. Pero, importante na lagi mong isipin yung self-discernment natin. Yung nararamdaman natin sa ibang tao, sa downline natin, sa upline natin, no? Sa mga taong papasok pa lang ng ating organizations. Kasi diyan magsisimula po lahat. Yung vision mo na magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng Lamborghini, magkaroon ng house and lot, mind your self-talk, diyan nagsisimula po lahat. Kung ano po yung nilalagay natin sa utak natin, yan po yung magiging result ng kinabukasan natin, ng future natin. Kaya napaka-importante na kailangan nating piliin yung mga salita na makakatulong sa atin everyday. Yung mga negative na salita, kahit yan ay napapakinggan mo, kailangan no maging bingi tayo sa mga negative na salita, 'di ba? Sino po nakakita na ng kabayo, ng kalesa? No, sa Manila meron sa kalesa. Merong kalesa sa Manila, Ramuros. May napansin kayo sa mata ng kabayo? 'Di ba? I-comment nyo nga po. Ano po yung napansin nyo po sa mata ng kabayo? Sa kalesa, no? Ano pong meron? Sige po, i-comment nyo. Nakatapa oo. 'Di ba? Tama po, Mentor Mark. Nakatapa oo. Bakit? Kasi, pag walang tapa oo, yung mata ng kabayo, maraming distraction sa paligid niya, yung makakadistract po niya sa kanya. So that is why, kailangan magkaroon tayo ng tapa-oo to focus dun sa dapat nating gawin. Kailangan magkaroon tayo ng tapa-oo dun sa maliit na boses sa utak natin na kaya nating gawin yung isang bagay
kaya nating tapusin yung malaking bagay, at kaya natin magkaroon ng maraming bagay. Okay? Fifth, ayan, di na siya lumilipat. Ang sabi sa fifth, don't fear failure. Okay. Sabi dyan, lahat ng naging successful dumaan sa failure. Pero ang maganda sa kanila, hindi sila natakot na harapin yung failure na yun. Kundi ginamit nila yung failure na yun para maging stepping stone for them to be able to be successful. 'Di ba? So yung failure pala is not an opposite of success. A failure is a stepping stone for you to get successful, to be successful. So kailangan i-feed natin, I am successful, I am successful. Bakit tayo nagkakaroon ng words of affirmation sa sarili natin? Yun yung i-feed mo sa sarili mo, yung mga magagandang salita. 'Di ba? Kaya nga nabuo ang I am worldwide. 'Di ba? Bukod sa God, yung meaning ng I am, meron ding I am na kailangan magandang salita yung idudugsong mo sa I am. I am successful, I am abundant, no? I am healthy, no? I am beautiful, I am handsome, 'di ba? So kailangan every day gawin nating habit, no? Yung ganong kind of character natin. Magsalita tayo ng magagandang bagay sa sarili natin. Huwag nating tingnan kung ano yung mga mali, kung ano yung mga kulang. Huwag nating hanapin yun. Okay? So, sabi po dito, lastly, invest in your skills and knowledge. Sabi ko kanina, aralin natin yung negosyo natin, apply natin yung mga knowledge and skills natin, and at the end of the day, magbubunga lahat ng ating pagsisikap, sacrifices, efforts, puyat, pagod, di ba? Kasi I believe na ito naman, I know, alam na to ng lahat, no? Kailangan hindi basta-basta nakuha ni Mentor Pitch yung kung ano yung result niya. Ganon din kay Mentor Ikay, ganon din kay Mentor May, hindi basta-basta. Pero ang maganda doon, okay yung heart set nila, okay yung skill set nila, 'di ba? Kumbaga, hindi bumababa or hindi kulang, kundi equal or level up pa. Kailangan every time na meron tayong opportunity na makapag-training, na makapagkausap ng ibang tao, i-grab natin yung opportunity. Sabi dyan, you must make choice to take chance and your life will get changed. Gusto ba natin na mabago yung buhay natin? 'Di ba? I know. Sure po tayong lahat dyan. But are you willing to take that choice? To take the chance for you to be able to get a beautiful life? 'Di ba? Lahat tayo naghahangad ng buhay na katulad ng kay Mentor May, pero it's all about choice and chances na pipiliin natin every day. Sabi dyan, there's no reason for you not to try. Yan palagi yung maging mindset natin sa pang-araw-araw na gagawin natin yung I Am Worldwide. Walang mali, walang magiging masamang rason bakit ko susubukan to. Yan yung maging magandang mindset natin na gawin natin sa I'm Worldwide. There's no reason for you not to try every day. Kasi you don't know kung ano yung ibibigay sa'yo. So I hope
meron po akong na-share sa inyo po, sa atin pong 13 million participants ngayong gabi. And I hope na lahat tayo mag-level up. And I believe na lahat tayo magkakaroon ng result ng rank ups. Lahat tayo magkikita-kita sa car shoots ng MVP Eagles. Lahat tayo magkakasama-sama sa mga incentives. Lahat tayo magkakaroon ng mga passive income. 'Di ba? Lahat tayo magkakaroon ng malaking organizations. Lahat tayo aakyat sa stage. 'Di ba? So, thank you so much po sa inyong time. And back to you po, Mentor Ann. Unang-una salamat sa pag-share ng story mo and sobrang na-inspire ako nung nakita kita sa office talaga nun kasi nag-check reveal ka and nakakatuwa. And up until now, ginagawa mo pa rin yung business. So, siguro yung question ko, paano na-shift yung mindset mo? Kasi di ba kadalasan pag estudyante, ano yan eh, more on naglalaro lang, more on, di ba, ayoko, nakakahiya, magbebenta, di ko trip yan, di ba? Ano yung naging realization mo? Bakit ka nag-shift? Ano yung deep reason mo? Bakit mo ginawa yung business? So, yun lang, Mens. Thank you, Men, sa magandang tanong. Ayan, first is, nakatingin ako sa aking mga magulang sa kung ano yung edad po nila. Doon ako nakatingin kasi nakita ko kung gaano po sila nag-sacrifice. Kasi biruin nyo, from 1 a.m., gising na sila, nagtatrabaho na sila. So, yun yung naging deepest why ko na at the young of age, mga 20, 22, 23, stable na yung buhay ko, stable na yung buhay ng family, nakukuha na ng mga magulang ko yung deserve nila na buhay. So that is why yan yung naging realizations ko, bakit kailangan kong gawin yung negosyo. Though kahit nandyan yung mga kaibigan, nandyan yung ibang opportunity na sayangan yung oras ko, na ibigay sa ibang tao yung oras ko, talagang ano rin eh, self-discernment or God discernment na rin sa akin na ma-realize kung ano yung dapat kong gawin kay I Am Worldwide. Kailangan ko na makuha ng maaga at bata pa yung mga pangarap. Kasi isang realizations din na ang hirap kayang maging successful kapag ka uugod-ugod ka na. Yung may free incentive ka na, hindi ka makapunta kasi may arthritis ka na. 'Di ba? Hindi ka makapunta kasi nilalamig ka na sa aircon ng eroplano. 'Di ba? Yun yung naging mindset ko na gusto ko habang bata ako, makuha ko yung mga pangarap ko. Pangarap ko na pangarap din ng pamilya ko. The same time, pangarap din ng organizations ko, ng team ko. So yun naging mindset ko na, oh, pwede naman ako mag-enjoy. Ha, kasi nga, bata ka pa naman, enjoyin mo lang ang pagkabata mo. Pero sa akin baliktad. Gusto ko munang isacrifice yung pagkabata ko para pag dumating na ako sa time na alam niyo po yun, stable na or ayos na yung buhay, successful na like Mentor Marlon Santos, Mentor Ikay, okay na, wala ka na masasabi na kahit ano pa, period lang. Ayun, mens. So, thank you very much, Mentor Gab. Okay, meron pa po bang ibang magtatanong? Pwede po kayo mag-unmute, di ba? Or, yan, sige po, magantay po kami. Ay, kasi wala nag-type eh. Okay, so meron pa ba mga mens? Sige na, wag na kayo mahiya. Ayan, Mentor Maricel, baka may question ka po, mens. Amazing Ayan. morning. Sige, take ko na rin tong kwan ko na congratulate ko yung aking Yep Millionaire. So na kahit ako na-amaze ako yung ano yung grabe ito. Yun lang masasabi ko, grabe ito kasi ako yung gold package, siya yung Jade. Pero yun na nga, bilang ako yung mentor nila, kahit ako ay gold package at siya Jade, masaya ako na natutulungan ko sila left and right. And yung nakita niya sa akin, ginagawa rin niya sa kanyang mga mentors.
Ang gusto ko ngang itanong sa kanya, how I wish ang gusto kong sabihin sa kanya, sana may isa rin akong anak na gano'n hala, paiyakin mo tuloy ako, Mentor Ann. Oo How nga, I minsan wish na apat gano'n, o isa gano'n na lang eh. gano'n sana ang mindset lahat ng kabataan. Yoong delayed gratification, hindi muna yung self gratification. Kasi alam naman natin na time is gold, kailangan tayong mag-focus. Kasi 'pag lumipas na yung opportunity, napakasuwerte mo na 'pag bumalik pa uli yun. And thank you, Mentor Ann. Thank you for inviting yung team namin. God bless po sa From Mentor Mike, okay. Sabi niya, "Men, super inspiring ng journey. Ano po, Mens, ang daily activity at paano ka nag-handle ng team or mag-handle ng team rather?" Mm. Ayun, Mens, thank you po kay Kuya Magdinaw. Ayan, alam naman po yan ng Mentor Maricel. Thank you po, Ninang. Isa na rin po ako sa anak nyo. Thank you, Mens. Ayan, so, ang amin talagang ginagawa ng Mentor Maricel, kasi kami lagi magkasama, wala talaga po kaming schedule. Wala kaming schedule ng talk, wala kaming schedule ng pupuntahan. Basta lumalabas kami, doon na kami naghahanap ng prospect namin. At ang nangyayari, no, kailangan kwento-kwento lang talaga, no, mula doon sa buhay nila noon, hanggang sa buhay nila ngayon, kung ano yung, kung meron na silang mga tinitake na yung may mga health concern, syempre, through rapport, dyan din naman kasi nabubuo yun eh. Kumbaga, mula sa hindi mo kilala yung tao, pero dahil yung relationship, any schedule, wala kaming naka-point na schedule na ganyan, kakausapin sa ganito. Bihirang-bihira. Meron, pero bihirang-bihira, katulad nung kanina. Pero talagang lumalabas kami ng wala kaming kilalang taong kakausapin. Basta lumabas lang tayo, mag-out of comfort zone lang tayo, mag-flyer links lang tayo, and meron talagang ibibigay ang Lord. And sa pag-handle naman po ng team, ito naman, nag-start pa lang din tayo, nagsisimula pa lang din tayo mag-handle ng team natin with the support ng aking mentor Marisa, ng aking upline, ng uplines pa namin, Mentor Daisy, Mentor Mike, and Mentor Lay, and especially Kuya Maglinaw, no? Sila din yung nagiging, ano bang term dito? Naging inspiration ko para mag-handle ng team kasi ang lalaki ng organizations nila eh. Yun din yung gusto ko mangyari sa team ko. Ang ginagawa ko kung paano sila mag-handle sa team nila, inilalagay ko din sa team ko. Let's say, yon yung pagiging delegation of task, yung IBP, yung host, unti-unti na kaming nagtuturo. And then, isasalang na namin for IBP set. So, ganun yung pag-handle ng team. Hindi siya matatapos. And kailangan everyday meron tayong inilalabas or pinoproduce na leader. Kasi yan ay ano din sa akin, na ituro din sa akin ni Mentor Fritz, owner ng IBC Batangas. Kasi merong um, level of exposure yung mga leaders natin, yung mga downlines natin. Sa una, tayo yung artista, sa atin nakatutok yung camera, pero habang tumatagal, hindi na tayo nagiging artista, nagiging manager na tayo, yung mga downlines natin, sila na yung nagiging artista, sila na yung nabibigyan ng exposure, and then, pagka nag-level up na tayo ng mas mataas, alam niyo yun, yung habang tumatagal, dapat hindi ikaw lang yung nabibigyan ng exposure. Kailangan meron tayong mga leaders na bago na na-expose sa negosyo natin, na-expose sa ibang tao, sa events, na-expose. At the same time, meron silang natututunan, meron silang nakukuha. Kasi sabi nga, 'di ba, ang pag-handle ng team hindi madali, pero worth it. Kailangan alamin mo yung DISC or DISC nila kasi dun mo tatamaan kung ano yung way paano mo sila matuturuan. Kasi katulad ko, DC ako. 'Di ba? Eh yung upline ko, di din. Mentor Maricel. So,
minsan nagka-clash din kami, pero alam niyo 'yun, because of the humble ng puso ng bawat isa, merong peace na nangyayari. So gano'n din kung meron tayong na team, alamin natin yung character nila. Kailangan makilala natin sila ng hanggang sa kung sino sila nung bata sila. Kasi dun natin maiintindihan, kaya pala itong leader ko, ganito, kasi because of her or his past, because of na-experience niya, kailangan aralin mo. Hindi lang sa kung ano yung present niya ngayon na iniisip, kailangan malaman mo lahat na bakit ba 'tong leader ko ang hirap turuan, hindi mo alam na mababa pala yung confidence niya nung nag-aaral siya before kasi hindi hindi siya makapag-focus sa pag-aaral kasi merong problema yung family niya, gano'n. Kumbaga kailangan nating aralin. So hindi lang tayo nakatingin dun sa pinakaibabaw or dun sa pinaka-icing ng cake. Kailangan makita natin yung mga ingredients nung cake po na yun. Malaman natin kung paano sila matulungan sa kung ano yung dapat na kailangan po nila. Ayun, Mens.